sila in full force bukas sa Senado. Royces Nagitsibal, The Evening News. Now, here's a recap of stories number 10 to number 2. At number 10, LTO nagbago ng speed limit, 60 kilometers per hour pala ang tama. At number 9, archaeologists found a 4,000-year-old pyramid in Saqqara, Egypt. Nasa number 8 naman, ang former president ng Taiwan arestado dahil sa money laundering. George Bush comes in at number 7, regrets daw sa binitiwan niyang mission accomplished sa Iraq. Pinuri din ni W. si Obama. At number 6, umugong na balitang destabilization, gawa-gawa lang daw sabi ni Defense Secretary Teodoro. Number 5, suspendidong governor ng Bataan na si Tet Garcia, 6 na araw nang walang uwian sa Kapitolyo. Number 4, walang recession. Sabi ng mga economic managers ni Pangulong Arroyo, economic slowdown lang ang meron. Number 3, Secretary General de la Paz naman ngayon ang hindi mahanap ng Senado. Basta sabi ng kanyang abogado, sisipot siya sa hearing. Number 2, joke, kahit pa tumistigo na, hindi pa rin pauuwin hanggat hindi makontento ang mga senador sa sasabihin niya bukas. Halos kalahati ng mga Pilipino ang ayaw pa rin kay Pangulong Arroyo. Ang lumalabas sa pinakabagong survey ng Pulse Asia, konti lang ang inangat ng rating ni Ate Glo kahit pa sunod-sunod ang mga rollback sa gasolina. Here's Jovi for our story number 1. Kapag pinagkakaguluhan si Pangulong Arroyo ng mga kababayan natin sa ibang bansa, hindi mo iisipin na napansagan siyang the most unpopular president dahil sa sunod-sunod na mabababang resulta ng surveys. Pero naulit na naman nga ito. Habang nasa Amerika ang Pangulo, lumabas ang latest Pulse Asia survey kung saan sad-sad pa rin ang kanyang grado. Halos kalahati ng mga 1,200 nationwide respondents ang nagsasabing hindi sila approve sa Pangulo. Higit kalahati naman sa kanila, wala raw tiwala sa Pangulo. Ang survey ay ginawa noong October 14 hanggang 27, nung panahong pumutok sa balita ang Union Generals, ang sumabit na MOA AD ng Peace Panel, at ang pagbalik ni dating Agriculture Secretary Jokjok Volante. Ito rin ang panahong nasa balita ang financial crisis sa US. Kibit balikat na lang ang palasyo tungkol dito. We should not be pushed back by the result of such surveys. Otherwise, wala tayong gagawin. Kundi magmukmuk sa siyang tabi, gawin na natin ang tamang gawin dahil nakakawa naman ating mga kababayan na kung ating ang ating pagbabasihan ay mga survey na ganyan. Pero pinansin ng Pulse Asia na may kaunting improvement ang survey results ng Pangulo kumpara noong Hulyo nitong taon. Bumaba ng bahagya ang disapproval at umakyat ng kaunti ang approval ratings. Ang survey ay tiyempo sa panahon na sunod-sunod ang pagbaba ng presyo ng produktong langis sa bansa. Pansin din ng Pulse Asia na ang mga mayayaman na nasa Class A, B at C ang tinawag nitong most appreciative ng presidential performance. Muli na namang ginamit ng administrasyon ang palagian nilang pangsalad na ang importante ay nanatiling focus at nagtatrabaho ang Pangulo. You must have heard of the VAT, the value-added tax. Its result has been, on the one hand, more unpopularity for me, but on the other, to save the day for our country now that there is a global economic crisis. Pero kahit palagi ang ibinabandero ng Malacanang na manhid na sila sa resulta ng mga surveys, hindi maitatago na hinahanap nito ang papuri. Lalo at sakto ang paglabas ng Pulse Asia survey results na ito sa panahong humihingi ang ilang obispo ng pagbabago, sa panahong may bagong impeachment case laban sa kanya sa Kamara, at sa panahong maugong din ang usapin ng destabilisasyon. Leaders are not meant to be popular. They are meant to be leaders to undertake things that they think are good for the government. Joey Francisco, The Evening News. That's supposed to be managers are not to be popular, are not supposed to be popular, not the leaders. Yeah, he just altered it a bit. And one more thing before we go. Oras na raw para ilabas natin ang ating mga jackets and sweaters if you have not yet already. Sabi ng Pag-asa, and I'm sure you've all felt it, the Christmas chill is here. Yes, sabi ng Pag-asa, it will be coolest between 4
and 5 a.m. kung gising na kayo. Pero handa na rin daw nyo ang inyong mga payong, kasama kasi ng chilly weather, ang ambon. And there you have it, the top 10 stories of the day, mga balitang pinag-uusapan at dapat pag-usapan. All the news you want, to all the news you need. Thank you for making us your nightly habit. I'm Cherry Mercado. And I'm Martin Andanar. Good night, relax, and chill.